walang makakahadlang, walang maiiwan, sama-samang lilipad sa pag-abot ng pangarap. Sa hamong kinakaharap, patuloy na aangat, sulong edukalidad. Ito ang Santo Domingo National High School Radio Eskwela, sumasahing patawid sa KISS 108 FM, ang himpilan ng musika, balita at impormasyon. Isang masayang umaga para sa lahat ng mga estudyante na nakikinig ngayon upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa radyo ng mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasampung baitang. Una muna ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil naligtasan natin ang mga mapaminsalang bagyong nagdaan. At sa mga nasalanta ng bagyo, huwag mawawala ng pag-asa. Kapit lang sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng dati ko nang ipinapaalala sa inyo bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, kailangang nasa komportable kayong lugar at walang ibang ginagawa upang lubos ninyong mapagtuunan ng pansin ang araling tatalakayin ngayon. Nakahanda na rin dapat ang inyong module at ang inyong gagamiting ballpen at papel. Binabati ko ang lahat ng nakinig sa nakaraang Radyo Eskwela dahil karamihan sa inyo nakakuha ng mataas na marka sa inyong ipinasang output. Nangangahulugan na naunawaan nyo ang ating nakaraang aralin gamit ang radyo at ang YouTube. Tulad ng ating nakagawian, babalikan muna natin ang nakaraang talakayan upang maiugnay sa aralin ngayon. Halina at balikan natin ang mahalagang hakbang sa matalinong pagpapasya. May tatlong hakbang upang maging matalino sa pagpapasya o paggawa ng desisyon. Una, kailangang gamitin ang isip sa pagpapasya, lalo na sa mga mahahalagang desisyon na inyong gagawin. Ang pagkakaroon natin ng mataas na antas ng isip ang nagpapaangat sa atin sa iba pang mga nilikha ng Diyos. Dahil sa ating isip, may kakayahan tayong malaman kung ano ang tama sa mali at ang mabuti sa masama. Pangalawa, kailangan ang pagiging mahinahon. Huwag magpabigla-bigla. Kailangang mabigyan ang isip ng sapat na panahon upang mapag-aralan ang sitwasyon ng mahanap ang katotohanan at makapagpasya ng tama. At ang pangatlong hakbang, ang pagharap sa pananagutan kapag nakagawa ng maling desisyon. Sa pamamagitan ng pagharap sa problema, mahahanap ang kalutasan at maiiwasan na madagdagan pa ng panibagong problema. Ito ang tinatawag na pagharap sa pananagutan. Subukan ninyong balikan ang mga maling desisyon na nagawa niyo sa buhay at matutuklasan ninyo na kaya kayo nagkamali dahil hindi ninyo ginamit ang inyong isip. O kaya naman, hindi ninyo binigyan ang inyong sarili ng sapat na panahon para makabuo ng matalinong pasya. Tapos na ang ating pagbabalik-aral. Panahon na upang umpisahan ang ating aralin sa Module 3. Ang aralin natin sa araw na ito ay nakasentro sa kahalagahan ng paggamit ng isip sa paghahanap sa katotohanan at ng kilos loob sa pagmamahal o paglilingkod sa kapwa. Ang ating talakayan ngayon ay mag-uumpisa na sa bahagi ng pagpapalalim ng inyong module. Nangangahulugan na kayo na ang bahalang sumagot sa mga gawain sa pagtuklas ng dating kaalaman at sa paglinang ng kaalaman, kakayahan at pangunawa.
Ayon sa filosofiya ni Santo Tomas de Aquino, ang tao ay binubuo ng espiritual at material na kalikasan. Kakabit ng kalikasang ito ang dalawang kakayahan ng tao, ang pangkaalamang fakultad o knowing faculty at ang pagkagustong fakultad o appetitive faculty. Pag-usapan natin ang unang kakayahan ng tao, ang pangkaalamang fakultad o knowing faculty. Ito ay tumutukoy sa ating isip, sa mataas na antas ng ating talino. Ang isip ng tao ay may kakayahang mag-isip, alamin ng diwa at buod ng isang bagay. May kapangyarihan din ang isip na maghusga, mga tuwiran, magsuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay at higit sa lahat, may kakayahan ang isip na matuklasan ang katotohanan. Halimbawa dito ay ang kaalaman natin sa katotohanan kung bakit may araw at gabi, bakit may low tide at high tide, saan nagmula ang tao, paano gumagana ang cellphone, bakit hindi ka crush ng crush mo. Bigla kayong nabuhayan ng dugo sa sinabi ko ano? Talagang pampagising ang ganitong mga paksa sa mga tulad yung teenager. Pero, bakit nga ba hindi ka gusto ng nagugustuhan mo? Joke lang. Balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Magagamit lamang natin ang kakayahan ng isip na matuklasan ang katotohanan sa pamamagitan ng pananaliksik at patuloy na pag-aaral. Huwag tayong makontento sa mga natatanggap na impormasyon, lalo na ngayon na usong-uso ang fake news. Bago maniwala sa isang bagay, matutong magtanong at magsaliksik upang nakakatiyak ka na ang impormasyong iyong natatanggap ay totoo. Lahat ng ginagawa ng isip natin ay para matuklasan at hanapin kung ano ang totoo. Dahil dito lang makukontento ang ating isipan. Halimbawa, sa loob ng 20 taon, ngayon mo palang nalaman na ikaw ay ampon at itinago ito sa iyo ng mga itinuturing mong magulang. Hindi ba't gugustuhin mong malaman kung sino ang totoo mong magulang? At ano ang mga nangyari kung bakit ka napunta sa kanila? At kung wala kang makuhang kasagutan sa mga tanong na ito, hindi ba't hindi ka matatahimik? Huwag niyong kalimutan ang pinakamahalagang gamit ng ating isip. Ito ay ang matuklasan ang katotohanan. Ang pangalawang kakayahan ng tao na nakakabit sa espiritual at material na kalikasan nito ay ang pagkagustong fakultad o appetitive faculty o kilos loob. Ano nga ulit ang kilos loob? Naalala niyo pa ba? Pinag-usapan natin ito sa ating mga nakaraang radyo eskwela. Wala na kayong maalala? Ay, nako. Tinangay na ba ng mga nagdaang bagyo ang inyong mga natutuhan? O sige na nga, ako na lang. Kilos loob. Ang kalayaan nating umayaw o gumusto. Sa madaling salita, ang kalayaan nating magdesisyon. Tinatawag din itong blind faculty dahil umaasa lamang ito sa dikta ng isip. Dahil sa kakayahan ng isip na malaman ng mabuti sa masama, ang tama at mali, maaari tayong magpasya ng salungat sa ating nararamdaman. Ibig sabihin, maaring gusto mo ang isang bagay, pero dahil sinasabi ng isip mo na hindi tama ito, kaya hindi mo gagawin. Isa pang halimbawa, matindi ang pagkagusto mo sa iyong classmate, pero alam mong hindi pwede dahil magpinsan kayo. Magdidesisyon ka na pigilin at kalimutan na ang nararamdaman dahil alam mong hindi ito tama. Napakahalagang sanayin natin ang ating isipan na hanapin palagi kung ano ang totoo at kung ano ang tama upang matiyak natin na ang magiging desisyon ng ating kilos loob ay hindi mali. Isa pang halimbawa, lumaki ang anak na tinuruan ng magulang na ang pinakamahalaga sa buhay ay pera.
Kung hindi magagamit ng anak ang isip na mahanap ang katotohanan, lalaki siya na ang pahahalagahan lang ay ang pera at ang anumang gawain na magbibigay sa kanya ng maraming pera. Kaya habang ang tao ay nabubuhay pa, kailangan niyang magsaliksik upang mahanap ang katotohanan dahil hindi lahat ng kanyang mga nalalaman ay totoo o tama. Sabi nga ni St. Augustine, ang Diyos ang katotohanan at pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Kaya marapat lamang na gamitin natin ang ating isip sa paghahanap sa katotohanan at ang kilos loob ay gamitin sa paggawa ng kabutihan o paglilingkod sa kapwa, lalo na dun sa mga tunay na nangangailangan ng ating tulong. Dumako na tayo sa bahagi ng pagsasapuso ng inyong module. Module po dapat ang hawak nyo, ha? Hindi cellphone. Nako naman. Hindi ko na babaguhin ang mga tanong, kaya hindi ko na uulitin pa ang pagbasa. Unang tanong, bakit hindi mo pwedeng matanggap ang isang kasinungalingan? Pangalawang tanong, bakit nararapat na tulungan mo ang isang taong nangangailangan? At pangatlong tanong, ano ang epekto ng araling ito sa sarili mo? Ngayon naman, dumako na tayo sa pagsasabuhay. Hindi na natin susundin ang nakasulat sa module dahil pareho na ito sa nakaraang module na pinag-aralan natin. Kaya gamit ang inyong ballpen at papel, kopyahin ang gawain na ibibigay ko sa inyo ngayon. O, handa na kayo. Narito na ang inyong panibagong gawain na kailangan nyong kopyahin. Sa mga nagdaang bagyo, isulat ang isang pangyayari na kung saan ginamit mo ang iyong isip sa paghahanap ng katotohanan at ginamit mo ang iyong kilos loob sa pagmamahal o pagtulong sa kapwa. Uulitin ko ang gawain. Sa mga nagdaang bagyo, isulat ang isang pangyayari na kung saan ginamit mo ang iyong isip sa paghahanap ng katotohanan at ginamit mo ang iyong kilos loob sa pagmamahal o pagtulong sa kapwa. Uulitin ko sa huling pagkakataon para masigurado natin na nakopya nyo ng tama. Sa mga nagdaang bagyo, isulat ang isang pangyayari na kung saan ginamit mo ang iyong isip sa paghahanap ng katotohanan at ginamit mo ang iyong kilos loob sa pagmamahal o pagtulong sa kapwa. Sa bahagi ng pagtataya, magbibigay ako ng panibagong mga tanong. Kaya hindi nyo na sasagutin pa ang mga nakasulat na tanong sa hawak nyong module. Pero bago ko basahin sa inyo ang mga tanong, gusto ko munang pakinggan ninyo ang isang Bicol na awitin na masasabi kong napapanahon dahil sa pagtama sa atin ng mga magkakasunod na malalakas na bagyo.
kantang magpapaalala sa atin na tayong mga Bicolano ay matatag sa anumang panahon, lalo na sa pagharap sa mga kalamidad. Ang titulo ng kantang ito ay Uragon Sagod Pa Man. Kaya ito ang ganyan sa mabot pang panahon, matibayan Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang parte kan kinaban, pirmi ng ganang inginotan, uragon sagod pa man. Ang lugar kan Bicol, tunay na padaba sa mga biyaya kan mahal na Diyos. Sa gayon kan mayon na minapahanga sa mga bisita sa satong riyon. Mga tao maminuon, tunay na lingkod ninyo sa raro sa pagsamba sa patron kan Peña Francia. Kaya ito ang ganyan sa maabot pang panahon, matibayan Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang parte kan kinaban, pirmi ng ganang inginotan, uragon sagod pa man. Sa mga problema, tunay na matibay ang Bicolano. Bagyo man o baha, maging sa pagtuga, magkaturuan na kinakaya. Mga tao maminuon, tunay na lingkod ninyo sa raro sa pagsamba sa patron kan Peña Francia. Kaya ito hanggang ganyan sa maabot pang panahon, matibayan Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang parte kan kinaban, pirmi ng ganang inginotan, uragon sagod pa man. Madyana sa tungi kurahaw Bicolano, kita lahinin mga uragon. Oh, kaya ito hanggang ganyan sa maabot pang panahon, matibayan Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang parte kan kinaban, pirmi ng ganang inginotan, uragon sagod pa man. Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang parte kan kinaban, pirmi ng ganang inginotan, uragon sagod pa man. Kaya ito hanggang ganyan sa maabot pang panahon, matibayan Bicolano, tunay na orgulyo, sain man mapaduman, sa ibang
laban, pirminanggad nanginginutan, uragon sagot man, uragon sagot man, uragon sagot man. Inyong napakinggan ang awiting Uragon Sagot Pa Man. Sana magbigay ang nasabing kanta ng inspirasyon, lalo na doon sa mga nasalanta ng bagyo, na tayong mga Bicolano ay hindi kayang itumba ng anumang sakuna. Pagputok ng bulkan man yan, bagyo o kaya baha, babangon at babangon tayo dahil ang Bicolano, uragon ka ito, ngunyan, asin sa maabot na panahon. Isang dating estudyante ng Santo Domingo National High School ang boses sa likod ng nasabing kanta. Magbibigay ako ng plus 10 points. Uulitin ko ha, plus 10 points sa makakahula ng pangalan ng kumanta ng nasabing awitin. Isulat nyo lang ang inyong sagot sa hulihang bahagi ng inyong mga papel. Mangyaring ihanda na ang inyong ballpen at papel sa pagkopya ng gawain sa bahagi ng pagtataya ng ating aralin. Una, ipaliwanag kung bakit. Kailangang gamitin. Ang isip sa paghahanap sa katotohanan. Uulitin ko, ipaliwanag kung bakit kailangang gamitin ang isip sa paghahanap sa katotohanan. At pangalawa, ipaliwanag kung bakit kailangang gamitin ang kilos loob sa pagmamahal o paglilingkod sa kapwa. Uulitin ko ang pangalawang activity. Ipaliwanag kung bakit kailangang gamitin ang kilos loob sa pagmamahal o paglilingkod sa kapwa. Sa huling pagkakataon, babasahin ko ng magkasunod ang dalawang gawain sa bahagi ng pagtataya. Una, ipaliwanag kung bakit kailangang gamitin ang isip sa paghahanap sa katotohanan. At pangalawa, ipaliwanag kung bakit kailangang gamitin ang kilos loob sa pagmamahal o paglilingkod sa kapwa. Dito na nagtatapos ang inyong pag-aaral sa radyo sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao 10. Umaasa ako na nakatulong sa inyong pagkatuto ang paraang ito, lalo na ngayong hindi pa pwede ang face-to-face learning sa mga paaralan. Sa mga mayroong internet connection o data, maaari niyong ma-access ang audio file ng Radyo Eskwela sa YouTube. Search nyo lang ang channel ng audio sa video. Uulitin ko, ang dapat nyong i-type, audio sa video. Mas maganda kung mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para ma-notify kayo agad kapag na-upload na ang mga susunod na Radyo Eskwela. Ako
ang inyong guro sa Himpapawid, Teacher Ronel, na nagpapaalala na sa anumang kwento o balita, laging alamin ang katotohanan upang hindi tayo maging biktima ng maling impormasyon. Hanggang sa muli, maraming salamat.